Sa mundo mas maraming tanong ang hindi masagot at hindi rin maabot ang malikot na isip. At bakit di ko masilip ang langit at Magandang umaga, tanghali o gabi mga kap. Sa video na to, sasamahan natin si Sir Ed na pasukin itong dating retreat house dito sa Bulacan kung saan nakakaranas yung mga nakatira doon ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari at nadagdagan pa dahil may natawag na entity yung mga naunang nag-explore dito at hindi nila nagawang tapusin ng maayos yung ginawa nilang pag-communicate. Tara, simulan na natin. Ako si Tatang Emil. Nung lumira ako rito, maraming mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. May nakikita ako, yung mga kasama ko rito, may nakikita silang kakaiba. May magpapakon dito, paparamdam, katulad sa taas. May mga kwarto dyan na marinig mo lang dito parang may hinahatak sa taas. Dito sa pinaka-kwarto ko. Tuwing may mga kasama ko dyan, ayaw silang patulogin. Maaaring po nga ako, magigising ako, tatanungin ko bakit hindi ako makatulog. Parang may sumasakal sa akin po. Retreat house nga to. Kaya dito mga estudyante, may mga pare, may mga madre. May katulad nung misis ko. Nagkukwento ako dyan sa may landarian. Mga nakaupo kami. May bumaba rito na babae, nakaputi raw. Tapos pumasok dito sa lobby na to. As pinagmasdan namin, wala naman. Pero kitang-kita niya. At ako rin, nakakita rin ako ng isang bata rito, babae. 8 to 9 years old. Na nanggaling doon sa labas, papasok dito. Natalaw ko dyan, para siyang naglalaro. Yan mga kap, magandang gabi. No? So, nandito tayo ngayon sa Bulacan pa rin naman. Yan, kung nakikita niyo sa likod. Bungo. Sila Sir Ed. Mag-aano tayo, parang real-time debunking. Hindi mo real-time debunking, parang real-time na mag-o-observe tayo sa gagawin ni Sir Ed. Bababa si Sir Ed, o-observe natin kung ano mga gagawin niya, rituals or ano man, no? Samahan niyo kami mamaya. Bali, sasabay kami kila Sir Ed. Bago magsimula, nagbigay muna si Sir Ed ng mga pointers or yung mga dapat namin tandaan dahil hindi naman biro ang gagawin namin at delikado din. Kasama namin sila Sir Jayski, Boss MK, Boss Tabs, at Black Ghost at si Sir Bungo. Ang alam ko sila Boss MK yung sinasabi na nakapag-conjured dun sa entities at hindi nila nagawang tapusin ng maayos yung ginawa nila nung una silang nag-explore sa lugar. Bali, una kaming bababa kasama si Sir Ed at si Sir Bungo. Pagkatapos, isa-isa naman bababa sila Sir Jayski. Yung spot kung saan sila nag-account is nandun yung solid energy nila. So once na yun ay napasok mo, magkakaroon ng contamination of energy. Mahahalo mo yung sa atin, mahahalo yung sa iyo, kung sino man yung makapasok doon. So, magkakaroon na yun ng variation, hina yung energy nila. That's why pinaprevent nila ang mga tao na magpunta kung saan sila nag-account. Okay. So, since mauuna kami, maglalagay ako ng tinatawag ng neutral ground. So yung neutral ground na gagawin ko, at any given moment, nakaramdam kayo, diba? Ano yung mga posibleng maramdaman? Number one is yung critical. Para kang masusuka. O kaya yung biglang para kang naliligo. Nilulugyo. O alam mong flat yung surface, tinatapakan mo, tapos biglang para kang umuga. So, factor yon na meron nagpe-prevent sa'yo. And then, kapag ang medyo worse is kapag yung talagang may nararamdaman ka ng nagtatouch sa'yo. O hinahawakan ka na, o kaya yung, alam mo, nandiyan lang yung kasama mo parang may humila sa'yo. Ibig sabihin, active sila. So, at any given moment, meron akong gagawin na neutral ground. Yung neutral ground na yun, lalagyan ko siya ng dalawang marker. Yung glow stick. Lalagyan ako ng glow stick. Kung nasa yung glow stick, magagaanin niyo. So kapag nakaramdam kayo ng kaiba at feeling nyo hindi nyo makaya, pilitin nyo makarating sa neutral ground para hindi nyo kayo magagaanin. Kumbaga yun yung ating protecting ground.
So, with the use of a certain ritual, mag-create siya ng barrier para sino man yung pumasok doon, hindi magagawa. Okay? And then, para dun sa mga susunod sa akin, naglalagay ako ng markings. Kung nasaan yung spot, kasi ang exploration, hindi naman natin kailangan libutin yung buong lugar. Hindi po kasi ito patapangan. No? Hindi ito yung sukatan ng tapa. Ito ay patungkol sa pagtukla sa existence of paranormal. Existence of ghosts, entities, and any other things na kaiba sa mundo ng tao. So yun yung gagawin natin ngayong gabi at hindi tayo pupunta rito para makipag-awan. Which is kaya yun yung naging line na lagi po sinasabi, always state your intention. Kasi kapag na-threaten sila, magre-retaliate nadagdi. So kung ang ating intention today or tonight is to explore the place at alamin na kung talagang nandiyan sila at kung ano yung reason bakit sila nandiyan pa. If ever na kaya natin silang tulungan, tutulungan natin. Doon sa kaya natin gawin. Kapag nag-refuse, huwag yung pilitin. Kapag ang entity ay nagpupumilit na paalisin kayo, huwag na kayong magbatigas. Kasi hindi yan matitinag, hindi yan labanan. Hindi ito yung perfect timing para makipaglaban. Exorcism na yung ibang way yun. And during the exorcism, dapat kumpleto ka ng gamit para sa gera. At this point, ang dala natin, camera, kasi we're trying to prove the existence of supernatural. So yun lang naman. So wala tayong intention na saktan sila o gulong sila. Kung ayaw nila pa-disturb, huwag natin disturb. Ang prove lang natin, kung meron mo talaga o wala. Okay? So good luck sa ating lahat. So ayan mga kap, medyo mahirap yung dadaanan kasi sira yung hagdan. Dito mga kap, ito yung nasa lower level na kami. Hindi ko na nagawang mag-video dun sa unang part pababa ng hagdanan kasi napakadelikado talaga at walang maayos na matatapakan. Okay. Kaya na po, sir mo. Saan ako kung Gilid lang din po. gilid? Ito po pa. Sige. Sobrang maingat dapat talaga yung pagbaba dito mga kap kasi hindi namin alam kung yung mga bakal na tinutuntungan namin matibay pa. Lalo na at bukod sa madami kami na bumababa, yung iba sa amin, kasama na ako, mabigat din yung timbang. At this point, gagawa ako ng program. Dito, sinimula ni Sir Ed na gumawa ng sinasabi niya na neutral ground, kung saan ito daw yung pinaka-safe na spot if in case na makaramdam ang sino man sa amin o sino sa mga susunod na bababa ng hindi magandang pakiramdam. Like kapag nahilo na parang pakiramdam nila ay masusuka or kapag nakaamoy na parang nasusunog or anything na indication ng possession. Kumbaga yan yung pinaka-safe spot. Pero sa kabilang banda, napaisip ako, paano kung maisipan ng mga susunod na bababa na pumunta sa pinakaibaba nitong lugar na to? Para po sa kaalaman nyo mga kap, sinasabi nila na itong gusali na to pitong palapag. Ang pagkakaiba lang nagsisimula yung bilang mula sa itaas pababa. So paano kung maisipan nilang bumaba at dun sila nakaramdam ng hindi maganda? So ang layo ng tatakbuhin nila no para makarating dyan. Pero ang pagkakaalam ko naman wala namang tumuloy sa pinakaibaba. Kasi alam din siguro ng iba na magagahol na sa oras. Dahil malalim na rin ang gabi nung sinimulan tong exploration. And knowing na isa-isa lang ang pagbaba, talagang kakain din ng oras yung pag-explore ng bawat isa sa kanila. At isa pa, alam din naman nila na delikado na rin yung bumaba sa pinakailalim kasi baka hindi lang multo ang mga kasagupa nila. Baka may mga ahas din. Kasi kung napansin nyo yung drone shot sa simula, makikita nyo na may malapit din na gubat sa paligid.
sa taas, bigla na ito, bigla sa kapatid. Hindi mo na kailangan ako dito sa ito. Sige pa siya tayo. Dito sa part, sobrang lakas ng presence niya, yung mga hindi ko. Hindi ko ang masakit. Hintay natin na hindi ako siya. Sinuyod ni Sir Ed yung bawat kwarto sa palapag na to at pinakiramdaman kung saan yung may malakas na energy or presensya. Tapos kapag na-confirm niya na yung lugar, doon siya mag-iiwan ng marker. Yun yung mga glow stick. At pagbaba naman ng mga magso-solo explore, yun naman ang hahanapin nila at doon papakiramdaman din nila yung lugar. At ang pagkakaalam ko may set of questions sila na inihanda. At kung ano man yung sagot na makukuha nila, i-cross-check nila yun sa nakuhan o na-gather ni Sir Ed. Kung paano nila kukunin yung sagot, hindi ko po alam. Pero ang pagkakaintindi ko is papakiramdaman lang din nila. So titingnan na lang mamaya kung magmamatch. Susunod mamaya yung bababa dito. So, punta tayo dun sa yung malawak kanina. So yun nga mga kap no. Ang sunod naman namin na pinuntahan is yung itaas na ang tingin nga namin dun dun ginaganap yung gatherings or siguro misa no. Kasi may mga estudyante nga na nagre-retreat kasama ng mga pare at madre noon dito sa lugar na to. So aakyat tayo mga kap doon sa may spiral na hagdanan. Sa mga nakapanood ng exploration ko sa Herrera Mansion mga kap, may dinaanan din tayo na spiral paakyat sa rooftop, which is sobrang makipot yung daanan kaya nahirapan talaga ako nun. Kaya pag-usapang spiral na hagdanan mga kap, medyo alanganin ako kasi baka makipot ulit yung daanan. Pero nung nakita ko naman yung spiral dito, nakahinga naman ako ng maluwag kasi mas malawak siya compare sa spiral sa Herrera Mansion. So, pero na Pag-akyat namin dito, agad nang hiram si Sir Ed ng EMF meter para i-check kung may masasagap na energy sa lugar. At the same time, susubukan ni Sir Ed na mag-establish ng communication sa mga entities. At kung sakali na maging successful yung pag-communicate, magiging basis na rin yung EMF meter na meron talagang spirit sa paligid. Ito mga kap, ipapaliwanag ko lang para sa mga hindi naiintindihan. Merong mga nagtatanong na bakit daw kailangan pag gumamit ni Sir Ed ng gadgets kung may third eye naman siya at kaya niya naman na makakita at makipag-usap sa mga entities. Ang sagot mga kap is yes, kaya niya makakita or makipag-usap sa entities. Pero yung gadgets na ginagamit niya ay hindi po para kay Sir Ed. Yun po ay para sa atin na walang kakayahan na kagaya sa kanya. Yung gadgets po like EMF ang magiging basis or magko-confirm kung meron nga ba or walang entity sa paligid. Dahil kahit sino po ay kayang umarte na kunwari ay may nakikita. Pero kapag may gadgets, at least alam natin na meron talagang nakikita or nararamdaman si Sir Ed sa paligid. Hindi yung basta kwento lang. Unfortunately, after niya i-size up yung lugar, wala naman pong naramdaman or nakipag-communicate sa kanya. Dahil ang sabi ni Sir Ed, meron naman daw ang problema ayaw makipag-communicate dahil ang gusto ata ipahiwatig nung entities is gusto niya makipag-communicate dun lang kung sino yung ah, tumawag sa kanya nung nakaraan which is sila Boss MK. Kaya after nun, nag-decide na rin kaming bumaba at bumalik para masimulan na rin ng iba na bumaba at makapag-explore ng solo-solo. hindi sila responsive sa akin dahil hindi ako yung tumawag sa kanila. So, maaari kung sino yung tumawag sa kanila. Doon sila.
So yun mga kap, bakit na uli kami no? Pero kung mapapansin nyo, puno ng pakiiba ka itong ponye mas exploration. Sibungas taas na. Ayan, makakit na rin. So, dahan-dahan lang dapat. Totoo po yun mga kap. Napakahirap ng pinagdaanan namin. Pero yung pagbanggit ko po ng salitang punyemas is expression ko lang po yun. Kasi unang-una, ginusto ko naman po yun at masaya po ako sa ginagawa ko. Anyways, so at this moment mga kap, hihintayin na lang namin matapos mag-explore yung mga magsosolo and then i-cross-check na ni Sir Ed yung mga sagot dun sa question na inihanda nila. Kung may magmamatch, abangan na lang natin. Bukod doon, parang may gagawin din si Sir Ed na rituals para matahimik na yung kung ano man ang nagambala nila Boss MK. Anytime. So, ito po yung mga explore, pagkatapos ko, ilagay ng mga palatandaan kung saan ako mga na-sense na presence. So, kukontrol natin sa kanya kasi again, ang sa exploration ko ay makakontrol mo kapag hindi lang isa yun sa palatandaan. So, una, control muna natin based doon sa mga markings, alam doon sa mga part mo yung mas matindi na. Kailangan si Sergis. Sa akin, sir. Yung dun sa may holding, ikot ako mo. Dito. Parang paikot na po. Dito. Parang dalawa. Oo. Tsaka yung dun sa may kulay blue, yung apat na kulay nila. Yung dun sa may blue. Oo. Oo. Ano yung pakiramdam? Ano yung kaibahan niya? Yung pakiramdam dun sa mga ibang kaibigan na wala na makakalaman na. Doon sa may marks na nakita ko po, yung isa parang may kahoy na ano, lumang kahoy, yung maantik na kahoy. Tapos yung isa naman, medyo mainit lang siya. Mainit siya na nakakahilo. Pagpasok pa naman sa akin, nakita ko agad ang isa doon na gawin. Wala akong masyadong naging ramdaman. Pero na pagdating ko sa hit niya, parang may yung amoy na sa akin parang kasi sanay ako sa amoy ng mga pintura. Lalo na sa amoy pa kung nila nagtatrabaho. Parang mahugay ang amoy. Yung pintura sa mga kahoy. Tambas. Oo, yun. Pagpunta ako dito, nakita ko yung unang isang na glue stick. Medyo wala ko naman. Pero hindi siya gitna, dalawa. Pagpasok ko doon sa kwarto, doon ako nagtanong. Tapos ang init dun sa loob. Iba yung init. Lalo na pag lumipat ka ng ibang kwarto. Kasi pumasok din ako sa ibang kwarto. Iba din yung mas mainit yung doon sa gitna. Kung saan nakalagay na ang glow stick na dalawa. Tapos, pag naman pumunta ka doon sa may bandang dulo, yung pangalawang glow stick, iba rin yung amoy. Andun yung amoy ng may baho. Tapos, yung sinabi nga nila yung amoy kahoy. Di ba, pagbaba ko dito, yung candle, napansin ko, wala ko na siya nawala. Namamatay-matay na. Tapos, nung pumunta po ako dun sa dulo, hindi ako sumitin sa dulo, dun sa pangalawang dulo, napakabigat po ng presence nila. Hindi lang siya po, andito na din po tayo, hindi na ako magsisinungaling. Nasabihin ko na. Andun po siya. Andun ko siya nakikita. Even na kahit na, kahit ano ko, pag sarap ang mga tao, feel ko yung lugar yung pag-iigit ko talaga, tumayanig ako. Dito mga kap,
Meron silang naamoy na parang bulaklak na mabango. May nagsasabi pa na parang amoy downy daw. As in halos lahat sila naamoy yun. Pero to be honest, ang naaamoy ko lang nung time na yan is yung kinain namin na biko. Pero pati daw yung mga kurong ni Sir Ed na amoy yun. Simple history lang. Oo nga, sa ang dami. Bawat katanungan, mahirap paliwanag. So, dito ko natatapusin yung video mga kap. Suma total naman is naging maayos yung isinagawa nila Sir Ed. Now, kung gusto nyo mapanood kung ano talagang resulta ng explorations na ginawa nila Sir Jiski at kung meron ba talagang nag-match sa mga sagot doon sa tanong na inihanda nila, pwede nyo po bisitahin yung mga channels nila na ipapakita ko bago matapos itong video. Muli, maraming salamat po sa mga nanood. Peace out mga kap. Hindi ko alam. Kung alam niya, hindi niya alam. So, ang sinasalahin ko natin yung hindi tayo sa komunidad na maghahanap ng sagot sa usaping paaraw natin. Muli, ito ang dalawa at lagi mong tatandaan. Nasaan ka man, ang mga hindi ginagawa, hindi lang isa. Dahil, hindi lang tayo ang nasa mga. Walang patutunod kung puro hiling na lang. Kung may pangarap ako sa sariling paraan. Sa mundong ito, lahat ay kaya mo. Ang iyong tinanim ay siguradong lalago. Libo-libong bagay, di mo pala. Siguradong lalago. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay, di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay ang di mo pa alam. Maraming bagay, maraming katanungan.